Kapapasok lang po ng balita mula po sa pananahimik ni Inday Sara. Ito'y pagkatapos nag-file ng pangalawang impeachment case laban sa kanya. Ito po yung kanya pong paglalahad at ate pong pakinggan po ng live po na ito'y nagsasalita po ngayon si BP Sara Duterte regarding sa kanyang kinakarap ngayon na impeachment case. May dalawang impeachment cases na ipinasa sa Congress, ma'am, against you po. What's your comment? Yes. Well, I welcome that finally na-file na yung impeachment case na sinasabi nilang i-file nila since last year pa. So, okay din yung impeachment case dahil ako lang yung ang tinitiran, ako lang ang iniimbestigahan nun, ako lang ang inaatake ng impeachment case. Hindi nakasali yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President and yung mga dati kong kasama sa Department of Education. Ako lang ang inaatake ng impeachment case. Hindi nakasali yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President and yung mga dati kong kasama sa Department of Education. May dalawang impeachment cases na ipinasa sa Congress, ma'am, against you po. What's your comment? Yes. Well, I welcome that finally na-file na yung impeachment case na sinasabi nilang i-file nila since last year pa. So, okay din yung impeachment case dahil ako lang yung ang tinitiran, ako lang ang iniimbestigahan nun, ako lang ang inaatake ng impeachment case. Hindi nakasali yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President and yung mga dati kong kasama sa Department of Education. So, at least kung meron tayong impeachment case, masagot na ang final kung ano yung mga inaakusa nila sa akin. Ma'am, sa pina ng NBI, pupunta po ba kayo on December 11, ma'am, to attend nung papatawag na sa inyo, ma'am? Pagkakaintindi ko sa explanation ng mga abogado ko sa investigation ng NBI, ay pwede namang hindi pumunta. Yun ang explanation nila dahil pwede naman mag-submit na lang daw ng sulat or affidavit, depende sa akin, decision or position paper. So, hindi din ako makapunta kasi well, unang-una na yan, tapos pangalawa, meron kaming Thanksgiving na mga activities sa December 11. And pangatlo, after ng Thanksgiving activities namin, ay pauwi din ako dito sa Davao City para maglibing ng uncle. Ma'am, may sinagawang VP Sara ride ng weekend, ma'am, in Davao and Cebu and other areas, ma'am, sa buong bansa. Ano yung sasabi na sa suporta ng mga tao sa inyo at sa OVP, ma'am? Oo, nagpapasalamat ako sa suporta, sa patuloy. Nagpapasalamat ako sa patuloy na suporta ng ating mga kababayan sa akin, sa mga kasamahan ko sa Office of the Vice President and sa opisina ng pangalawang Pangulo ng ating bansa. Malaki yung nagpapalakas ng loob namin at malaki yung tulong na suporta nila sa nararamdaman namin na pagmamahal mula sa ating mga kababayan. At humingi ako ng pasensya sa stress, lalo na sa mga senior citizens. Marami akong nakakasalamuha or na nakikita sa daan na nagsasabi sa akin na nasistress kami sa ginagawa sa iyo. Humingi ako ng pasensya sa kanila na hindi ko rin naman gusto na umabot ng ganito. Pero meron talagang panahon sa buhay ng isang politiko na merong mga pinagdadaanan. Kaya humingi ako ng pasensya, lalong-lalo na sa mga senior citizens sa stress that I caused them. Ma'am, one last. Nagpahayag yung INC, ma'am, na magsiset sila ng rally to support yung initial na statement ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi dapat na-pursue impeachment against po sa inyo, ma'am. Anong sasabi niya sa pahayag ng INC, ma'am? Yes, naiintindihan ko yun na gusto ng INC ng kapayapaan. Sa meron kaming Thanksgiving na mga activities sa December 11.
And pangatlo, after ng Thanksgiving activities namin, ay pauwi din ako dito sa Davao City para maglibing ng uncle. Ma'am, may sinagawang VP Sara ride ng weekend, ma'am, in Davao and Cebu and other areas, ma'am, sa buong bansa. Ano yung sasabi na sa suporta ng mga tao sa inyo at sa OVP, ma'am? Oo, nagpapasalamat ako sa suporta, sa patuloy. Nagpapasalamat ako sa patuloy na suporta ng ating mga kababayan sa akin, sa mga kasamahan ko sa Office of the Vice President and sa opisina ng pangalawang Pangulo ng ating bansa. Malaki yung nagpapalakas ng loob namin at malaki yung tulong na suporta nila sa nararamdaman namin na pagmamahal mula sa ating mga kababayan. At humingi ako ng pasensya sa stress, lalo na sa mga senior citizens. Marami akong nakakasalamuha or na nakikita sa daan na nagsasabi sa akin na nasistress kami sa ginagawa sa iyo. Humingi ako ng pasensya sa kanila na hindi ko rin naman gusto na umabot ng ganito. Pero meron talagang panahon sa buhay ng isang politiko na merong mga pinagdadaanan. Kaya humingi ako ng pasensya, lalong-lalo na sa mga senior citizens sa stress that I caused them. Ma'am, one last. Nagpahayag yung INC, ma'am, na magsiset sila ng rally to support yung initial na statement ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi dapat na-pursue impeachment against po sa inyo, ma'am. Anong sasabi niyo sa pahayag ng INC, ma'am? Yes, naiintindihan ko yun na gusto ng INC ng kapayapaan sa INC, ma'am. Yes, naiintindihan ko yun na gusto ng INC ng kapayapaan sa ating bansa dahil alam nila kapag merong kapayapaan susunod din yung kaunlaran ng ating bansa. Kaya naiintindihan ko yung pagsuporta nila sa opisina ng ating Pangulo, sa opisina ng Office of the Vice President kasi yun din naman ang gusto ng lahat ng mga kababayan natin na merong kapayapaan at merong tuloy-tuloy na kaunlaran sa ating bansa. Express mo na she's scared for her life. So, it will be a relief for the employees of the Office of the Vice President. And, well, so far, dahan-dahan naman na bumabalik yung mga tao sa trabaho. Except for Yusek Lopez, kasi meron siyang parang 3 weeks sinabi ng doktor na kailangan niya, meron na siyang PTSD, post-traumatic stress na disorder. So, hanggang ngayon, hindi siya makakabalik ng trabaho. But even then, nag-file na siya ng indefinite leave sa Office of the Vice President. But I'm sure it will be a relief to them because every week sila noon nag-express sa akin na bakit ganito yung buhay namin, bakit ganito yung ginagawa sa amin, bakit ganito yung pakiramdam namin para kaming mga fugitives, para kaming mga convicts. So ngayon, meron silang somewhat peace of mind. Si Ma'am Gina Acosta, kamusta na po? Makakabalik po ba siya sa trabaho? Sa Gina Acosta, nakatira siya sa kanyang kaibigan na ayaw niyang umuwi sa kanyang inuupahan na condominium unit kasi meron din siyang parang takot na makakabila siyang habitin ng lahat ng mga ganun ng mga fears. But nakita na kami sa office and then sabi niya kung pwede daw na dahan-dahan siyang bumalik kasi gusto niya daw makita ng mga kasamahan niya sa Office of the Vice President na okay lang siya. Well, so far, dahan-dahan naman na bumabalik yung mga tao sa trabaho except for Yusek Lopez kasi meron siyang parang 3 weeks sinabi ng doktor na kailangan niya, meron na siyang PTSD, post-traumatic stress disorder. So, ngayon, hindi siya makakabalik ng trabaho. But even then, nag-file na siya ng indefinite leave sa Office of the Vice President. But I'm sure it will be a relief to them because every week sila noon nag-express sa akin na bakit ganito yung buhay namin, bakit ganito yung ginagawa
ginagawa sa amin, bakit ganito yung pakiramdam namin, parang kami sa office. And then sabi niya, kung pwede daw na dahan-dahan siya bumalik kasi gusto niya daw makita ng mga kasamahan niya sa Office of the Vice President na okay lang siya. Okay. Ma'am, ang dalawang impeachment cases na ipinasa sa Congress, ma'am, against you po. What's your comment? Yes. Well, I welcome that finally na-file na yung impeachment case na sinasabi nilang i-file nila since last year pa. So, okay din yung impeachment case dahil ako lang yung ang tinitiran, ako lang ang iniimbestigahan nun, ako lang ang inaatake ng impeachment case. Hindi nakasali yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President and yung mga dati kong kasama sa Department of Education. Yes. Well, I welcome that finally na-file na yung impeachment case na sinasabi nilang i-file nila since last year pa. So, okay din yung impeachment case dahil ako lang yung ang tinitiran, ako lang ang iniimbestigahan nun, ako lang ang inaatake ng impeachment case. Hindi nakasali yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President and yung mga dati kong kasama sa Department of